nilagang baboy. Kasi pag wala to, di talaga masarap. So, wala guys. Wala tayong camping ngayon. Kahapon pa ako naghahanap ng site. Wala. So, last minute. Maganda kasi yung last minute eh. Although, mas maganda may plano minsan. Pero, what works most of us for us is yung last minute. So, kung ano lang available. And one of the reasons why kung bakit kami lumipat dito sa Calgary, Alberta, is primarily because yung mga campsite dito around Calgary is siguro a maximum of 150 to 170 kilometers. Magaganda na yun eh. Kasi ang daming provincial campgrounds dito at saka yung national campgrounds. Bihira ka makakita ng mga private campgrounds. So karamihan talaga is provincial or national. Unlike nung Toronto kami, madalas mong mabibigyan ng campgrounds is yung mga private. So dito talaga provincial and national. And ang nakikita ko na lang ngayon ay, so pakita ko sa inyo, ha? Um, yung next week na lang. So makikita nito. So pagka-clinic ko dito, October 12, which is bukas, wala na ngayon eh. Sa clinic ko. Meron pa actually, meron mga serviced sites. Pero, ang gusto ng ang gusto ni Mrs. ay at least may power para daw may ilaw. So, yun yung ano namin, yung trade-off. Right? So ngayon mapapansin nyo, walang available this week. And dito tayo, last episode, dito tayo nagpunta sa Little Bow, Little Bow Provincial Park. And karamihan malayo na. So, for me, around an hour to an hour and a half max, yun yung regular camp site na pinupuntahan namin para makatipid sa gas kasi ang mahal ng gas. Pero pag inisip nyo, pag tinignan natin dito next week, pwede naman next week eh. Medyo malamig na nga lang yun. Malamig na rin this week pero medyo mas malamig next week. Ito, nakikita yung may available na power sites. So, tingnan natin yung power sites. Yan. So, merong available. Hindi namin preferred tong McLean kasi may for ano siya, mga off-highway vehicles and all-terrain vehicles. So, meron siyang sa likod yung mga mga dirt bikes. Ideal talaga sa amin ay, wala na rin. Ayun, wala na rin available. Pero baka may mag-cancel. So, ina-observe ko to almost every day in the next couple of days. Hindi lang, nag-hesitate lang ako this week eh. Uh, meron available kahapon, pero hindi ko nabuka agad. So, after 1 hour, binilikan ko, ubos na yung site. So, unfortunately, wala tayong camping this weekend. We're still planning to go around and maybe do some daily picnics or whatever. So this weekend. Andito sila Uncle Al. Shout out nga pala kila Joseph, Giselle, Joanna, Uncle Al, and Auntie Lucy. So andito sila sa Calgary. Tutuwa ko na lang sila ng ng ensaymada kung gusto nila. Okay? So kung gusto niyo Uncle Al, kung gusto niyo ng ensaymada, comment down below. Ayan, so ngayon, meron ako natitirang dyan, ribs and buto-buto ng baboy. So, naisip ko gawin siyang gilaga. And hindi ko alam kung alam niyo to guys, yung nilagang version na puti yung sabaw nung nilaga mismo. So, hindi siya yung usual na broth na clear lang. So, puti. So, yun yung hinahanap ko dati. Dati ko pa hinahanap to na paano magnilagang baboy na yung sabaw mismo puti. So, one of the things na natutunan ko, isa sa mga suggestion dati is gumamit ng pinaghugasan ng sinaing.
So, yung pinagugasan ng sinaing, yun yung gagawin mong pampakulo. And for the longest time, yun yung naisip kong method. Ba? Pero may natsambahan ako siguro mga 2 years ago na version na ganun pala yun. Ganun mo pala siya papuputiin. And ituturo ko sa inyo mamaya. Kung hindi nyo pa alam, tuturo ko sa inyo mamaya kung paano siya paputiin. Pero kung alam nyo na, comment down below, di ba? And baka may mali akong ginagawa and it will be good for me to know para kasi, di ba? So, para mas matsambahan pa natin later on. At the same time, so pakukuluan ko na yon and habang kumukulo, bibili na rin tayo recados kasi wala akong repolyo and kung ano pa. So, bibili tayo recados. Kung gusto nyo sumama, sama na rin kayo. So, stick around. Punta tayo sa local grocery dito. Yung maliit lang, may Indian grocery dyan na nagbebenta sila ng mga gulay. Maganda doon nakakabili ka ng tingi. So, hindi kami nape-pressure mag-stock ng yung ba, yung mga ingredients. But unlike, kasi diba sa Pilipinas, pag may gusto kang bilhin, punta ka lang sa palengke. At kung ano yung naisip mong for that week, ano naisip mo for that day, makakapunta ka sa palengke. Yun yung primary problem namin pagdating namin dito sa Canada decades ago. So, tuwing pupunta ka sa Walmart or any Asian stores, since malayo, kinakailangan mo na mag-stock up ng ingredients. So, ngayon, habang nasa grocery ka, minsan, ano ka, mas marami kang ideas, di ba? So, pero pagdating mo sa bahay, during the span of, say, in the next 2 weeks, wala ka ng minsan energy to cook. So, yung ingredients mo nabubulok. Ang ngayon, nangyayari dito sa Alberta, specifically in Calgary, I don't know other parts of Alberta, more so other parts of Canada, is since maraming immigrants, specifically Indian immigrants, so nagkakaroon ng yung mga maliliit na grocery chains. And pagmamayari rin ito ng mga western chains. Pero medyo nakuha nila yung technique na meron sa Asia. So yung mga maliliit na yon, nagbebenta na sila ng tingi-tinging ingredients. So kunyari, gusto ko lang ng isang repolyo ngayon or kalabasa. Gusto ko magkata ng kalabasa. Bibili nila yon. Makakabili ka ng makakabili ka ng kalahati kalabasa, 1/4 kalabasa. So hindi mo kailangan mag-stock. So pag may kailangan kami, lapit lang. Mga 5 minutes away lang siya sa amin. So doon lang binibili. Okay, so nilulutuin natin ngayon. Nilagang baka na maputi yung sabaw. Naugasan niya siya. So, ang next, natsambahan ko at na-discover ko kung bakit siya pumuputi ay dapat pakuluan mo siya sa malakas na apoy. May pakikita ko and maintain yung pagpapakulo na yun. Para lumabas pala yung collagen pala yun eh. So, para lumabas yung collagen ng buto ng baka. So same principle kapag nagpapakulo sila ng para sa ramen. 'Di ba pala yung mga Hapon pa nagpapakulo ng para sa ramen yung broth nila para sa ramen. Pinapakuluan nila yun ng 8 hours to sometimes 12 hours yung buto-buto para ma-extract nila yung collagen dun sa buto. So ganun, same principle pala yan. Pero syempre sa atin sa Pilipinas, ang nangyayari, yung mga ninuno natin, pag nagpapakulo sila, yung iba siguro, mas maraming buto na isama, mas pinakuluan nila ng mga 2 hours, so lumabas yung initial, siguro yung initial collagen, kaya siya pumuputi. So yun. So yun yung na-tsambahan ko. So one, dapat marami kang buto-buto. Second, para ma-extract mo yung buto-buto, kailangan mo siyang pakuluan ng high heat. At continuous yung pagpapakulo nun. Siguro mga mga an hour mo siyang papakuluan ng ganon. Tapos syempre, to-tone down mo, baka ayaw mo naman kasing yung karne, madurog na, di ba?
So after 1 hour, ito-tone down mo. So medyo puti na siya, tapos siya mo na siya titimplahan. So tingnan natin kung ano yung kalalabasan maya-maya. Yan, tapos kung ayaw niyo yung scum, kailangan maagapan yun bago siya kumulo. So ako tatanggalin ko siya ngayon. Tapos magluluto rin ako ng french fries actually ng poutine. So, para merienda ng mga bata. Dali lang. Dali lang naman yun, yung poutine. Gawa ka lang ng gravy. Tapos lagyan mo lang keso. So yun na yun. Poutine na. Ewan ko ba. Siguro, baka kaya ganun ka-brown yung mga poutine sa mga food court. Kasi di ba hindi naman nila pinapalitan yung mantika nun. Kaya mas maganda talaga pag sa bahay ka kumakain. Okay, ito na yung pork. Diba, hinugasan ko na yan. Ang una kong nadiskubre sa puting sabaw ay dapat maraming buto-buto. Yun yung unang ko nadiskubre. So, lalagyan ko na muna ito ng tubig, tapos pakukuloan natin. So, ito guys, pinapakuluan ko na to. And usually sa akin, yung unang kulo, laging lagi ko siya tinatapon kasi ayoko ng malansay. So, tatapon ko yan. Huwag kayong mag-alala sa lasa, sabihin nyo. Baka mawala yung lasa. Hindi mawawala yung lasa niya kasi pakukulo mo rin na matagal. Yung unang kulo lang, para mawala lang yung konting lansa ng karne. Pakuluan natin, tapos tapon natin yung unang kulo. Yung iba nga, umaabot pa sa 2, 3 kulo, tinatapon. Sa akin, isa lang pwede na. Tatapon natin yung unang kulo. Yan guys. Kita nyo. Ito na yung unang kulo. At marami siyang scum. Pakukulan ko lang siya ng mga 1 minute. Kasi pag tinapon mo na siya ngayon, yung ibang part ng baboy, yung loob, hindi pa mainit. So mamaya, pag tapon mo, mamaya dadami ulit yung scum, di ba? So pakulan ko lang siya ng mga 1 minute, 2:21 ngayon. Mga 2:22. Tanggalin na natin siya sa apoy. Tapos tapon natin, palitan natin ng bagong tubig. Mas maganda sana kung nakakapagpakulo na kayo nung ipapalit na tubig, pero tinamad ako magpakulo. So anyway, tapon natin, palitan natin. Ayan, 2:22 na. Tapon ko lang dali. Guys, dumami bigla lulutuin natin. Mag-gravy pa pala ako at saka magpuputin. Dear, sa ko lulutuin nyo, yung french fries. Doon lang sa malaking kawali. Ito lang natin lutuin yung french fries. Wala, kulang kasi kami sa kawali. Ayan, kikita nyo ba? Ano lang naman, pinapakuloan ko lang yan. So ito, para sa french fries. Ito, para sa poutine. Para makagawa ng poutine, gawa ka lang ng roux. Para ba gumawa ng roux? Gawa lang ng butter. Okay? Tapos, lagay mo lang yung butter sa kawali. Ito. Siguro mang ganyan. Ganyan. Kita niyo ba? Okay? Lagay mo lang yun dyan. Okay? Tapos, tawag na to. Harina. Yan. Magawa ng roux dyan. Tama na yan. Kita niyo ba gano'ng karami harina? Yan. So, iniinit ko lang yan dyan. Teka lang. Baka maunahan ako ng itong scum. Tinatanggal natin itong scum eh. Ayoko kasi yung nilaga. Tapos may makikita kang, alam mo yung hindi, yung scum sa taas nung malalasahan ko yun. Malalasahan ko. At saka, makikita ko. Kung nakita ko na yun, wala na. Sira na yung yung image sa akin nung nagluto nung sorry. Okay, hindi kayo tatanggal. Kasi para sa akin, kailangan tanggalin yan dahil yan yung malangsang part ng karne. So, hindi naman siya kinakailangan sa pagpapalasa.
Maraming way para pagpapalasahin mo yung karne mismo. Pero pag hindi mo tinanggal yung scum, malansa. So yung roux natin, baka naluluto na. Ayan yung roux. Okay? So, nakikita mo ba yung roux? Harina lang yan, harina. At saka, butter. Okay? So ito yung pinapakuluan natin. Tinatanggalan natin yung scum. Okay. So, paano tayo dyan? Papainit tayo ng mantika ng french fries. Tama na yun. Tayo lang naman kakain. Mahal ang mantika ngayon. Magkano mantika sa inyo guys? Meron bang mga taga-US dito? Comment down below. Sa Europe, magkano ang mantika? Ito, pag natsambahan mo to, itong brand na No Frills sa Canada, dito sa may nabibili to sa ibang mga chains. Kanya-kanya kasing brand yan eh. Pag natsambahan mo yan, itong 3 liters na mantika na canola oil, $9.99 Canadian. So pumapatak siguro mga 650 US o 7 US or 650 US. So sa euro siguro mga magkano ba euro ngayon? Siguro mga $6, 6 euro. Australian, almost the same, no? So hindi ko alam sa Australia kung ano, ito na yung rule natin, no? So, ganyan lang yan. Matika. So, itong nilalaga nating baboy, halos wala na yung scum niya. Yan, hahaba na to. Ano guys? Haba na tong video natin na to. Wala kasing dumami yung niluto natin. Parang kulang yung yung harina. Pero okay lang yan kasi minsan, pag naluto, nilagyan natin konti. Nagluto yan. Ano yan? Itong okay na to. Itong, di pa actually. May nag-i-scam pa. Okay. So, so dapat yung pagpapakulo, malakas. Kung kulangan ng tubig, walang problema doon. Dagdag ng tubig. Dagdag ng panibago tubig. Problema. So, ito yung gravy. Gravy. Okay. Okay. Yan. Pagka mainit yung mantika sa french fries, okay na to. Itong ano na to? Baboy na to. Okay na to. Balikan natin yung gravy. So, kulang yung tubig. Okay, lagyan mo na yung tubig. Okay. Tubig yung gravy. Tapos,
Beef. Beef beef powder or beef cube. Meron kayo. Okay. Diba, naglalagay ng toyo. Pero konting toyo. Pilipino tayo. Pero minsan hindi naman kailangan kasi yung mga westerns, wala naman silang toyo, di ba? Pero doesn't matter. Talaga. Pilipino ka, nalagay ka toyo. Isa yung gravy. Yung kulay ng gravy. Ay, ano tayo no, guys. Masyadong malakas apoy natin. Umuo yung harina. Ibig sabihin, masyadong malakas yung apoy. Turugin mo lang, tanggalin mo lang sa apoy. Harap. Hindi pang ano. Ayokong masyadong alatan yung gravy. Kasi, lalagay pa ng keso sa putin. Di ba? So, pag naglagay ko pa ng keso, maalat yung keso. Tama na yan. Yan na yan. Paminta. So, paminta natin. Paminta. Okay. Tapos, yan. Yan na, wala na yung buo. Pag nabuo-buo yung tawag ito, yung harina, susi masyado malakas yung apoy nyo. So, tanggalin nyo lang. Tapos, continuous ang halo. Habang dito ay, yan. So, patuloy ko na rin ito mamaya. Lagyan natin yung gravy sa fresh rice para makaputin tayo. Yan guys, medyo luto na siya. Hindi medyo, luto na siya. Okay, the French fries. French fries? The Yeah. poutine? Yeah, the poutine. Yay! Yeah. So, Wait, no. let's... So, ganda kasi sa poutine. Siyempre, lalagyan mo ng sauce, lalagyan mo ng keso. So, gusto mo ng medyo malutong, di ba? Yan, katulad na nasabi ko sa inyo. Wala akong Daddy, do you know what this medicine is like? yeah, I know. Wala akong malaking tinapo kasi namin yung na luma na. So yung yung parang lining nung, di ba, non-stick yun. So yung lining niya parang sira na, nakakatakot ng gamitin. And yun nga, simula nung tinapon ko yun, ayoko nang bumili ng non-stick ngayon. Kasi nga yung nakakaano pala yung mga yun. Hindi ko naman sinasabi nakaka-cancer, pero sabi nila may research na daw pagka galing, hindi mo kilala yung pinanggalingan ng bansa. Ayoko magbangkit ng basa, pero sabi nila kapag hindi trustworthy yung pinanggalingan ng bansa, baka gumagamit ng materials na banned sa western countries, di ba? Dahil nga masama sa katawan. So ito na yung yung poutine. Okay? Okay. So lalagyan ko lang ng keso. Where's the cheese? So ito daw ilagay na keso. Kita niyo ba? How do you say it smells so good in Tagalog? Mabango. 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 Ma. Ba. Ngo. Mabango. Mango. Map. Ma.
Ba, Ba. ngo. Mo. Ngo. Mo. Oh, say it. Mabango. Mabango. Yeah, exactly. Very good. Daddy, that smells so good. Tapos, parmesan. Wow, lots of cheese. Yep, Where's the lots of poutine gravy? cheese. Then the gravy. The Wait, Daddy, gravy. Daddy, Nilagang buto-buto ng baboy. Oh. Oh, tell everyone. Ask ate and kuya. Ate, Mommy! Mommy! The poutine's done! Yeah, guys. The poutine. Daddy, it looks so good actually. Yeah? Yum. I want to mix it because I feel like it would. Yeah, turn on the light. I think it's moist. Moist? So now do I mix it? Yeah. Okay, I'm gonna mix it. Can she mix it now? Yeah. Oh. Eat like that, yeah. Because it will get mushy. It's too big. Let me just take this much. Yeah. It's moist. So, Made that. this is what's left of it. Yan ang We're tawag sa chamba. We ate a lot of it. A lot. After 50 minutes, kita niyo yung oras, diba? 3:26. Balikan niyo yung siguro mga 10 minutes ago, makikita niyo 2:35 yun. So, less than an hour, makikita niyo yung tubig guys, puti na. Yeah? So, maya-maya, kung gusto niyo, lagay yung tubig, dadagdagan ko ng tubig yan. Mas maganda kung nakalubog yung karne. So, dadagdagan ko ng tubig. Tapos, mamaya pakita ko sa inyo ulit pagka okay na siya. Okay. Pang-ricados. At kinakailangan ko bilhin yung isa sa mga pinaka-importante. Yun, para sa akin, yun ang pinaka-importanteng ingredient ng nilagang baboy. Kasi kung wala yun, iba yung experience, iba yung dating. So pagka hindi ko na i-match yun sa nilagang baboy, wala. Masarap pa rin, pero iba talaga yung dating, iba yung experience na binibigay niya pagka nandoon yung ano niyan, yung ingredients niya. Pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung sikreto kong ingredients sa nilagang baboy. Bili muna tayo. Pag-usapan natin sa kotse kung ano yung usually na nilalagay ninyo at kung ano rin yung mga paborito ko linagay. Siyempre, iba-iba yan, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyong Indian store dito. Well, actually, Western store siya, pero karamihan ng binibenta niya ay Indian. Tsaka chalo. So, kaya ako nandito. Kasi dito may saba. Ewan ko kung naglalagay kayo ng saba sa sa nilagang baboy. Pero ako kasi gusto ko ng may saging eh. Para manamis-namis. Golden saba. Ayan. O, di ba? So, yan mga Filipino, ano yan. Magaling sila dito. So, yung iba, lalagay natin sa nilagang baka. Ay, baboy pala. Tsaka ihiba, gawin nating turon. Diba? So, yan. Nabili na natin yung sibuyas, repolyo. Actually, no. Yung saging, repolyo, at tsaka kailangan ko pa ng sibuyas, may patatas sa bahay.
Hindi ko na nilalagyan ng mga string beans. Pero kasi pang nilagang ano naman yun eh, di ba? Baka. So, at saka yung pinaka-importanting ingredients. Pakikita ko sa inyo yung secret ingredients ko mamaya nga. Hindi ko pa siya nabibili. Pakikita ko sa inyo kung saan ko siya binibili, yung secret ingredients ng kinakailangan pag naglalaga kayo ng baboy. Ready na ba kayo makita yung secret ingredient? Dito ko to, sikat na ano to eh. Madalas mo to mabibili dito sa lugar na to. Diba? So, pakikita ko sa inyo kung ano yung shop Yan. Dito natin bibilin yung secret ingredient. Dito ko binili. Yan ang secret ingredient ng nilagang baboy. Pasok tayo. Yan guys. Yan. Diba? Puti na, di ba? Yan, tapos malambot na yan. Ninaan ko kasi kailangan kong bumili ng ricados eh. Pero yun yung kinalabasan. Pwede nang timplahan yan. Okay? Yan. So, ito yung pinaka-importanting ingredients ng nilagang baboy. Kasi pag wala to, di talaga masarap. So, lalagyan mo yan, sasahurin mo ng baso, tapos iinumin mo yun. Kailangan pa una siya. So, pag hindi siya nauna, hindi masarap yung nilagang baboy niya. Okay, so titimpla ko na to guys. Ito yung sikreto. So, lagay natin sibuyas. 4. Okay. Tapos pagkalagay ko siguro ng sibuyas, mga after 5 minutes, gusto mong mag-simmer ng konti yung sibuyas. So, lagay mo na yung saging. Ako nilalagay ko na yung saging. At saka patatas. Gusto ko kasi sa patatas, yung ito kalalaki. Mga malalaki siya. Para, yan, katulad yan, 2 lang siya. Okay. Ito. Para masasarap kainin. Yan. At sa totoo lang, so napansin nyo guys, hindi ko pa pala nalalagyan ng asin. So, nakalimutan ko lagyan ng asin. Kung napansin nyo, medyo kumonti na yung tubig. Okay lang yan. Kasi magtutubig pa yung saging, yung patatas. So, gusto nyong yan. Gusto nyong tubig at yun yung maging tubig niya. So siguro lagyan mo ng konting chicken powder. Yan. Kaya naglalagay ba kayo ng patis sa nilagang baboy? So ngayon, ganyan lang yung tubig niyan. Ang gagawin natin pampatubig ay yun, lettuce. Tapan muna natin konti. Okay guys. So, tikman natin. Di ba? Kapag nilagyan mo yung nilagyan nyo ng patatas, tumatabang. Tamis na. Kumapit na yung tamis ng tawag nito. So, nakikita nyo ba? So, urong ko lang dito. Pinilagang So, yan. Pag ang katerno niyan ay Bacardi, yan kasi sabi ko yung saging, di ba? Sarap, nakachamba na naman tayo. Kita niyo ba ako? So sa episode na to, nagchamba na naman natin yung nilagang baka. So,
success. Next time, kita na naman tayo ulit. Okay? So, till next time, guys. And hindi natin alam kung anong susunod natin lulutuin. Ang alam lang natin ay nakachamba ulit tayo sa Chamba Chef by Road Scouts. Kaya mag-subscribe na kayo. Hit the like button. And kung meron kayong idea about kung ano yung gusto nyong subukan natin at machambahan next time on our next episode, let me know. Okay? Good night, good night, good night.